kinain nga ni Eve. And give also to her husband with her, and he did it. So kinain nilang dalawa. Now, so this is the question, This is the question. Kung ito ay sexual, kasi nung did it and give also to her husband. And teka, bago tayo sa 7, So nakain na nila, did it he did it, and did it and he did it. Both sides sila kumain na talaga ng fruit. Now, for God know it that in the day, saan ba yun? Sa 3 ata. Ito, dito sa 3. Sabi, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, you shall not eat it. Ang Diyos mismo nagsabi na, huwag niyong kakainin. But the private interpretation, sa in time, there will be a sexual affair between Eve and the serpent, or the human figures. Human figure. So kung mayroon siyang ganun at klase, parang hirap intindihin. Diba? When God revealed this wisdom and revelation, ito ay may kinalaman yung nature of the tree. Yung nature of the tree is transformed into the body of even Adan. Neither your touch, neither your touch unless you die. Ito yung transformation na hindi ito maintindihan. Ito yung kumbaga sa it's hard na pag mabuksan ito parang hirap eh. Isipin mo so that the tree was, nung nakita ito ni Abe, good for food eh. Tree was good for food. It's hard, mahirap kung sa akin ngayon, mahirap tanggapin eh. Na itong food na ito, good for food, ay sasabihin natin na nagkasala si Abe na nagkaroon siya ng affair doon sa serpent o doon sa magmukhang tao. Diba? Kasi malinaw kahit sa Genesis chapter 2, magkain talaga siya, hindi siya affair, yung sexual affair. Verse 9. Okay. And out of the ground made the Lord God, to grow every tree. Every tree that is pleasant to the sight. Kaya pag tinignan mo yung mga linikha ng Diyos o ginawa ng Diyos ng mga punong kawit na pinatubo, is pleasant to the sight. Sabi niya, good for food. Pagkain siya, hindi siya sexual. Hindi yung sinasabi mo nagkaroon ng affair. Pagkain siya, good for food eh. Pleasant to the eyes. Tree that is pleasant to the eye, to the sight. Good for food. And the private interpretation, there was an amazing affair. And doon sinasabi nila, the tree of life. The tree of life also in the midst of the garden is tree. Ito. Nandun yung tree of life. Also in the midst of the garden, tree of knowledge, good and evil. Yung isa tree of life, yung isa tree of knowledge, good and evil. Now,
So, yung tree na yon, nung kinain nila Adan, so, ibig sabihin, nagkaroon na ng katuparan yung sinasabi ng Diyos. Ang tanong kasi dito, hindi kasi may binhi. No. Yung great mystery dito, no, kasi imposible yung great mystery dito, yung nature of the tree, yung nature of the tree, yung nature of the tree, okay, saan ba yun? And with the woman so that is okay. Now, yung nature of the tree na sinasabi doon, balik tayo doon siguro dito. Okay. Para makita natin sanay na no. Yung nature of the tree of knowledge and good and evil, nag-transform na sa katauhan nila Eve at Adan. Ibig sabihin, yung nature na yon nag-transform sa body. Siyempre, pag nag-transform sa body, kasama doon yung doon sa womb, apektado yun yung seeds. So, yung seeds ni Abe, mayroon na siyang good and evil. So, yung seed na yon hindi lang yung sa knowledge na, kundi nag-transform pa doon sa katawan nila Adan at ni Abe. Why? Because nagkaroon ng death eh. Kung sasabihin nila hindi naapektuhan, no. When Adan eat the tree of knowledge and good and evil, pumasok na yung kamatayan. Pumasok na. Kaya tingnan mo sa Genesis chapter 2, verse 15, no? Sabi niya. Sabi to, sa 16, and the Lord God commanded me, saying, every tree of the garden do may is freely to eat. No, makakain nyo lahat ng bunga ng puno ng kahoy, maliban lang yung pinagbabawal. Verse 17, but on the tree of the knowledge saying good and evil, thou shall not eat of it. Yun ang sinasabing wag, thou shall not eat of it. Kasi pag kinain nila yung nature of the tree of knowledge of good and evil, it will transform into the body of Adan and Eve. So yung binhi, yung seed, yung sperm cell, egg cell and sperm cell ng both male and female, magkakaroon na ng nature of good and evil seeds. So ibig sabihin, yung binhi na yon from the woman and man, mayroon ng nature of good and evil seed. Kasi yung binhi ng yung tree of knowledge and good and evil, yung transfiguration, yung nature niya, yung supernatural nature niya, nandoon na sa kalagayan ng lalaki at babae. So kaya nga yung doon sa, kung titingnan mo sa Genesis chapter 4, yung ipinanganak na si Cain at si Eve, pinakita ng Diyos yung kalagayan na ito yung nature niya is good, yung si Cain is evil nature, yung isa good seed, yung isa evil seed, good seed and evil seed. So si Cain yung nature niya ay sa kalagayan ng evil nature. Yung si Abel, yung kalagayan niya is good seed. It is may nature siyang good nature, and makakapasok yun sa kalagayan ng pwede siyang tumagos doon sa kalagayan ng tree of life, yung life niya. So ito yung great mystery na sinasabi diyan. For in the day that thou is thereof in the day that thou eatest thereof, thou shall surely die. So ibig sabihin,
pag kinain nila, yung physical condition ng katawan nila, magkakaroon na ng kamatayan. Why? Kasi sinabi na ng Diyos huwag niyong kakainin sapagkat pag kinain niyo, you surely die. But the serpent does not, but the Eve and Adam, hindi nila nakita yung kalagayan na yun. Hindi gano'n wala silang takot sa kalagayan na yun na kainin talaga nila yun, tree of knowledge in good and evil. And that is the problem. Now, meron kasi dito yung 16 kasi siguro dito sa saan ba yun? Dito kasi meron kasi dito yung paliwanag natin sa Genesis chapter 3 verse 15 Ito kasi ang naka-encourage sa akin para paniwalaan ko yung kalagayan siguro Tagalogin natin dito sa 15. Sabi, ito na yung ang kalagayan sa babae. Sabi ng Diyos dito sa Tagalog, at pagagalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog na iyong ulo at ikaw ay dudurog ng kanyang sakong. Pagagalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi. Itong binhi ito yung sinasabi kong evil nature. Na yung nature nito is from the nature of the fruit of the tree of knowledge of good and evil. Kasi nag-transform na yung course na yun pumasok na sa seeds ng babae. So ibig sabihin na-corrupt na mayroon, hindi na siya purity yung kanyang binhi. Mayroon ng evil nature na yung kalagayan ng babae. Napasok na yung evil nature. So, at dudurog na yung ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ito, medyo malalim na ito. So, ibig sabihin dito, kung unahin natin, dito sa, may punishment na Diyos, sinabi niya sa babae, pararamihin kong luba ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak kang may kahirapan at sa iyong asawa, at may kahirapan at sa iyong asawa, pahinuhod ang iyong kalooban at siya'y papanginoon sa iyo. Ito, buksan natin dito. Ito kasi mabigat itong topic na ito So, itong sinabi ng Diyos, sinabi niya sa babae, pararamihin kong luba ang iyong kalumbayan. Siyempre, during the deliberation ng kanyang pag pregnant, yung panganganak niyang buntis siya, sa kalagayan kasi yung kalagayan ng babae hindi yan parang easy lang may condition yan, hindi physically talaga unhealthy kasi mayroon nga siyang dinadalang sinapupunan. So malumbay ang kalagayan ng babae dyan dahil sa may nature siyang kahirapan. So tapos sa yung paglilihi, manganganak kang mayroong kahirapan. So, ibig sabihin, pagka ang babae, manganganak, talagang mahirap sa kalagayan. Kasi, sinabi ng Diyos na may manganganak siyang may kahirapan. So, lahat talaga, pag nanganganak ang babae, talagang lumaranas talaga silang paghihirap because of sumpa o galit ng Diyos o parusa ng Diyos sa kalagayan na nangyari kay Adan. At dumalo ito ang sumpa nito sa lahat ng mga babae. Sabi niya, at ang iyong asawa ay pahinuhod ng iyong kalooban. Kaya ang hari dito yung babae, sunod-sunuran dito yung lalaki. Sa kalagayan during the pregnancy ng babae. So, pahinuhod at ang iyong asawa ay pahinuhod ang iyong kalooban at siya ay papanginoon sa iyo. So, siga dito yung babae. Kumbaga salita, sa kalagayan, siga dito yung babae. Diba? Siga. So, brothers and sisters, kaya ko nabuksan ito na gusto kong ipakita dito
na ang nung kinain na nila yung tree of knowledge and good and evil, yung nature of the tree nag-transform na sa katauhan nila Eve at Adan. So si Adan at Eve, sila na yung representation ng tree of knowledge and good and evil. So kaya minsan may anak silang mabait, mayroon silang anak na hindi mabait. May good child, may bad child, may good child, may evil child. Yung ganun din ang kalagayan kung titingnan mo doon sa Genesis chapter 4 na nanganak si Eve na si Cain. Ito, kung babasahin mo sa 4 verse 1, at nakilala ng lalaki si Eve na kanyang asawa, at siya ay naglihi at ipinanganak si Cain. Ito si Cain, ito yung evil nature. So yung evil nature ito, naganap ito nung pinanganak nga. At nanganak ng lalaki ako at sa tulong ng Panginoon. Unang pinanganak niya ay si Cain. At sa muli ay pinanganak niya ang kanyang kapatid na si Abel. At si Abel ay tagapangalaga ng mga tupa, tatapat si Cain ay magbubukid ng tupa. So, ito yung nature nito ni Abel. Pag binasa mo, good seed ito. Pero pag binasa mo naman ito yung si Cain, ang nature to may pagka-evil nature. So ibig sabihin, yung tree of knowledge and good and evil which represent Eve and Adan, meron silang binhi ng good saka evil seed. Ito si Cain ay nasa kalagayan ng evil nature. Ito naman si Abel nasa kalagayan ng good nature, which is good seed, ito evil seed. So ano na yun? Hindi yun sa pamagitan ng sexual, kundi doon sa pagkain nila ang totoong kalagayan na nangyari ito dahil sa pagkain nila ng bunga na yun. Kung hindi sana nila kinain ng bunga na yun, hindi magta-transform yung nature of the tree doon sa katauhan nila Adan at ni Eve. Kaso nung kinain nila, nag-transform, so naapektuhan doon sa binhi. So kung nung naapektuhan ang binhi nila, yun ang kalagayan na kaya minsan may anak na suwail, mayroong anak na masunurin. Oo. Dahil it's adopted by the nature of the tree of knowledge and good and evil. So nagkaroon na talaga ng transfiguration o transformation, yung nature transfer into the body with is Adan and Eve. Pumasok na sa kanila. Okay, balik tayo doon. Tuloy natin, ano pa sinabi niya dito, no? At siya rin ng taong bunga ng kahihiyan. Curse po yun, mga kapatid. Hallelujah. So, nangyari po sa Garden ng Eden, nagsimula ang tinatawag na hybrid. So, si Cain ay hindi pure Adamic. Siya ay may lahi lang ng tao through Eve. Pero wala siyang binhi ni Adan. No, hindi ako. Yung sinasabi niya, it is about contrary because the Bible tells about the explanations about doon sa kalagayan. So yun ang great mystery na hindi nila nakita na it's not a sexual. It is a transform ang kanilang image. Na-transform ang kanilang image, yung seeds nila, yung binhi nila doon sa kalagayan ng sperm cell and egg cell ng lalaki, nag-transform, na-corrupt yung nature of the tree. Mayroon pumasok na ng evil nature and good seed and evil seed. So pumasok na nag-transform na kasi kinain kasi nila yung fruit na yun. Kung hindi nila kinain ang fruit na yun, hindi magkakaroon ng hybrid. Hindi na ma-hybrid. Pero walang kinalaman doon sa sexual. Walang kinalaman. So, ang sexual na naganap
outside of Eden. Nung pinalayas na sila sa Garden of Eden, doon naganap ang sexual reproduction. So, ibig sabihin, ang pagdami ng tao, bisexual na. So bisexual na, so all the people, all the human is represent the tree of knowledge of good and evil. Now, paano ito matatanggal ang course nito? Kailangan nila makakain sila ng tree of life. Kaya nga sila pinalayas doon sa Garden of Eden eh. Kasi baka uli sila makasungkit, makakain sila ng tree of life. So, para hindi sila makakain doon sa tree of life na yon, pinalabas sila sa Garden of Eden. So, nung pinalabas sila sa Garden of Eden, yun ang kalagayan na ang kanilang condition, ang kanilang katawan, mayroon ng binhi ng good and evil seed. Hindi yung bisexual na si Eva nakipagtalik sa taong Eves na yung parang mukhang unggoy na sinasabing sympathy. It's not. It is contrary to the Bible. Kung paniniwalaan na sasabi na si Eve nakipagtalik, paano kung hindi nga nakipagtalik? It's liable to false teaching. Diba? Na hindi natin nalaman na ang transformations after eat the tree of knowledge of good and evil, nag-absorb sa kanilang katauhan. Nag-insist, pumasok sa kanilang katauhan. Inherit sin ni evil seed and good seed. So yung nag-possess doon sa kanilang katauhan na yun, because when he started, nung kinain nila yung tree of knowledge of good and evil. So yan ay yung great mystery na hindi gano'ng nakita na yung time. Walang sex, wala nangyari doon, wala. It is contrary when the Bible talks about. If it is the revelation is come on, kung hindi mo ito makita, nasa sayo yan. Pero yung pagbintangan mo, yung kalagayan na hindi naman naganap sa doon, ay isang pananagutan yan sa Diyos. So dapat saliksikin nyo na bakit ba nagkaroon ng binhi? And because it transform yung nature of the tree na transform doon sa kanilang katauhan. So mayroong good seed, mayroong evil seed. Okay, and God bless you, brother and sister. Nawa ay nakita nyo yung hiwagan nito sa presentation ng tungkol sa the original seed, original seed, either this is a sexual or to eating the fruit of the tree of knowledge of good and evil. Okay, and God bless you.